Network Entertainment. So, nung binili niyo yung lupa, kasama na yung mga gamit dun sa binayaran niyo? Great question. Hindi lang kasama lahat ng gamit, pati empleyado sa akin na daw. Okay. Ako na bahala kung anong gagawin ko. How was the transition from one boss to another? Great Kasi question. iba yung pakikisama nila dun sa dating boss sa may bagong may-ari. Magaling kang magtanong. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. In this episode, my guest is Sir Wilson Lee Flores. Stan, thank you. Of Kamuning Bakery. Thank you very much, Stan. Congratulations sa mga shows mo. Thank you, sir. And your great books. Oh, thank you, sir. I'd like to ask you about Kamuning Bakery in this episode kasi from managing a business, you acquired it before from the old owners, di ba? Yes. Can you tell us the story? Thank you, Stan. Short lang. Yes, thank you, Stan. Kasi first time ko na-encounter Kamuning Bakery Cafe when I was in college pa. Baka hindi ka pa pinanganak kasi bata ka, tignan. Noon, pinabasa ko yan madalas sa Philippine Daily Inquirer columns ni the late sikat na food critic Dr. Doreen Fernandez. Parati niya pinupuri na favorite bakery niya to, na ang nasa isip ko noon, ang sikat na customer aside from Doreen Fernandez, the most famous food critic, the late President Cory Aquino customer din. Tapos the oldest bakery daw siya in Quezon City, 1939 pa. So talagang sinadya ko pa yan, pinuntahan ko pa yan sa Quezon City, hinanap ko pa saan ba yung Kamuning na yan, Barangay Kamuning, Quezon City. So naging customer ako before as a student. Then later on, when I went into ang trabaho ko, nagtrabaho muna ako sa isang real estate company. Sa purchasing department ako linagay, assistant purchasing manager ako. Later on, napunta ako sa sales. Then from real estate sales, later on, nung nagbebenta na ako ng real estate in the years ago, may lumapit sa akin isang matandang lalaki na may lupa daw silang binibenta sa Quezon City. Binigay yung address sa akin. Yes. Sabi ko, malapit yan sa oldest bakery. Yun daw. Kaya nabili ko. Instead of ako magbenta ng lupa, sabi ko, sayang naman kung bili nito ng ibang tao. If somebody else buys this, sayang. Ako na lang bibili, gusto ko i-revive. So, at least ma-preserve ninyo yung Kamuning Bakery. Pumayag ba sila na papalaguin ko uli yung Kamuning Bakery? Great question, Stan. Hindi lang sa pumayag sila. Iyan ang requirement nila. Ibig sabihin, whoever will buy this land, yung lupa na yan, nakiusap sila. Ang pakiusap nila, pwede ba noon pinapabenta sa akin as broker. Sabi niya, Wilson, pakibenta naman lupa. Pero may pakiusap kami. Whoever will buy this land, pwede ba yung tindahan ng nanay namin? Kahit na maliit na area lang, hindi buo, huwag isara. Yun ang pakiusap. Sabi ko, it's not impossible, pero it's very unusual. Pag may It's an binenta kang unusual lupa, request na kumbaga i-preserve mo yung tindahan ng nanay namin. Kasi pag binenta mo na yung lupa, kung anong gagawin ng tao yan, sisirain kumbaga, bahala yan. na siya, di ba? Bahala na sila yan. Sabi niya kahit na isang small area lang daw na tindahan. Sabi ko, hindi imposible, try ko. Kasi hindi lang lupa binili mo, hindi ka lang papatayo ng bahay. Parang magtatayo ka rin ng negosyo eh. Parang ganun yung naging requirement. Pero tapos, para siyang naglabas ka ng pera tapos may bawi kasi may tindahan ka eh. Yun ang naisip ko. Ako naman natutuwa ako. Sabi ko, sayang yung history of that bakery. Masasarap ang tinapay. Tapos inobserve ko pa yung paano magtrabaho yung mga panadero. Ang galing. Very talented yung mga panadero. Nahinayang ako. Stan, sabi ko, ako na lang bibili. May sistema sila. May sistema sila. May recipe sila. Ano yung dahilan kung bakit binebenta sa inyo? Number one, marami na daw bakeries in the world. Noong 1939, the only people na pwede gumawa ng tinapay, cakes, and cookies, kailangan may malaki kang lupa, may malaki kang oven na pugon oven, malaki yun.
Tapos mahirap gawin yon. Konti lang ang pwede mag-bake sa whole world. Noon, hindi lang Pilipinas, all over the world. Nung 1950 yata or whatever era, may lumabas na bagong technology. So, mabilis na mag-baking ngayon. May maliit kang oven, pwede isang high school student, pwede na mag-baking ng kahit ano. So, ngayon, Stan, lahat ng kalsada sa Pilipinas may bakery. Okay. Lahat ng supermarket may bakery. So, ayaw na nila. So, nung binili niyo yung lupa, kasama na yung mga gamit dun sa binayaran niyo? Great question. Hindi lang kasama lahat ng gamit, pati empleyado sa akin na daw. Okay. Ako na bahala kung anong gagawin ko. How was the transition from one boss to another? Great Kasi iba question. yung iba yung pakikisama nila dun sa dating boss sa may bagong may-ari. Magaling kang magtanong. Kasi ang ginawa ko, binili ko yan December 2014. Tapos sabi ko, Pasko, ayoko naman pumasok na Pasko, busy ang tao. Sabi ko sa may-ari, sige, binili ko na yan, pero January na ako papasok. Kumbaga, January ka na magte-take over sa Chinese New Year. Yes. Kung kailan busy ang mga Chinese. Hindi Chinese New Year, January. Basta January. Before Chinese New Year. Take over, no? January 1, sabi ko. But they know that you will take over na. Nung una, hindi ko pa sinabi sa empleyado. Sabi ko, wag mo na sabihin, gusto ko sila obserbahin. Kumbaga, kumakain ka muna, customer ka kunwari, ganyan, reklamo ka. Bakit may langaw yung mami ko? Mga ganon. Kaya try mo. Tapos, ang magaling ka. Tapos, ang magaling si Stan. Ang ginawa ko, sabi ko sa may-ari, after observing 1 month, yung mga ayaw ko, ikaw na mag-alis, wag ako. Okay. Ayaw ko na ako That's mag-alis. That's a good strategy. Kasi kung ako mag-alis, bagong may-ari, tapos ang sungit-sungit, sabi ko, uy, ito hindi yata okay to. Ito hindi okay. Ikaw na lang mag-alis, wag ako. Tapos, kasi total, pinenta mo na yung binenta mo na. Tapos alam mo, nagulat ako, sabi sa akin ng may-ari, ayaw ko din yun. Sabi ko, hindi, sabi ko pa sa kanya, sir, alam mo ba yung isang empleyado mo, ino-observe ko, ninanakawan ka. Sabi niya, oo daw. Okay. At observe ko, ninanakawan ka. Tapos sabi niya, oo nga eh. Ay, ba't alam mo? Tapos di mo inaalis. Kasi ang problema, may utang ba? May utang pa lang sa nakaw. Okay, yung nakaw na ilang buwan yata. Yes. Sabi ko, alam mo, mali yatang HR policy to. Di ba, pag ninakawan ka na, dapat alisin mo na. Alisin mo na, hindi pwedeng ilang taon, ilang buwan pa, nandyan pa kasi para baka makabawi. Hindi niya nararamdaman, unti-unti siya kinakaltasan, yung pala binabawas yung ninakaw. Tapos yun hinala ko, yung parang kutob ko lang na hindi okay to. Tama pala. Hindi niya sinabi sa akin yan. Tapos sabi ko, sir, pwede ba bago ako mag-take over dyan, ikaw na bahala makipag-usap, mag-settle, lahat. Yun. Kaya yun, ginawa ko yun. Tapos lahat ng empleyado, rinetain ko. Do you let them reapply to the position? Kasi bagong management eh. Yes. Hindi ko na pina-reapply. Automatic. Inabsorb ko kumbaga, na lahat. Minana mo na. Minana ko na lahat. Ang tama ka, iniba ko lang kasi ang setup ng corporation. Nung unang panahon, single proprietorship lang siya. Hindi siya naka-register as corporation. Re-register ko pa. Yun lang. Pero inabsorb ko lahat sila except 1 or 2 na feeling ko hindi okay. Yung nagnanakaw, isa yun. Isa nagnanakaw. Tapos inadmit niya, nagnanakaw nga. Bakit daw? Ano reason? Ito nakakatawa. Sabi ko, kinausap mo ba? Bakit siya nagnanakaw? Yung babaeng nagnanakaw daw sabi, may duwende daw na nag-ano daw sa kanya. Tapos kailangan niya. Weird story. May duwende raw na ano? Na parang kumukuha ng pera sa kanya or something. Weird. Basta bizarre. Weird story. Tama mag-Halloween. It's a weird story. Tapos sabi ko, alam mo kung ako kayo, dapat noon pa inalis mo na. Hindi pwedeng, dahil may, kasi binilang kwenta niya how much yung ninakaw. Kailangan ilang buwan pa magtrabaho. So magkano yung ninakaw? Nakalimutan ko yung amount pero yun, sabi ko, wag na, hindi ko na continue yan. Sa pag-observe mo, wala ka naman nakitang duwende dun sa Muling Bakery. Wala naman. Wala. Nakakatawa. Tawa nga. Nag-invento lang. Siguro nahiya lang sa may-ari. Hindi kasi na-booking siya eh. Na-booking siya. That's a good way of letting an employee go. Pinagawa niyo dun sa paalis ng boss. Tsaka diba? Ang atraso niya dun sa lumang management. Tapos
At saka ayaw ko naman na sabihin ng mga tao doon na, uy, bagong boss lang, inalista si ganyan. Gusto ko, yun problema nung una, siya na mag-settle noon. Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home. With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity. Professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters. Rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966 200 6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. Okay. So lahat ng mga utang, lahat ng mga sama ng loob na pag-usapan na, ganyan, it's a fresh bago may new management, na, new beginning, tapos paano kayo nag-take over? Did you tell them, surprise, ako ng bago niyong boss? Hindi naman. January. Sinabi naman ng lumang may-ari na pinakilala, ito na si bago may-ari. Tapos yung lumang may-ari, mabait naman, kaya okay naman. Saka ang maganda sa Kamuning Bakery, may lumang system kami dyan na kinontinue ko marami. Isang lumang sistema nila, lahat ng bakers stay in. Yes. Maganda yan kasi ayaw ng lumang may-ari daw. May problema tayo sa Pilipinas, baka sa buong mundo. Pag may sweldo, maraming empleyado, nagiinuman. Nagiinuman, tapos next day wala nang pasok. Kasi absent. Pag bakery, 5:00 pa lang, dapat meron ka ng mga pandesal. Yun, kaya ayaw ng lumang may-ari. May nalilate, may nag-absent. So lahat ng empleyado stay in. Blessing disguise. Yan, nalala mo stand ng pandemic. Maraming walang jeep. Walang sasakyan. Naka-lockdown tayo. So maraming hindi makapasok. Kami bukas kami everyday. Walang absent, walang operational problem. So the place must be so big na merong stay-in kayong mga empleyado. Kasi malaki ang mga panaderia of the old days. Puro malalaki ang lupa. Ilan ng yung mga tao o yung mga employees na nandun sa Kamuning Bakery? 2 dosena. May 2 dosena. 24 kasama ni HR. Yes, kasama HR, kasama hindi lang bakers may kusinero kami, may mga cooks kami kasi may cafe kami. May malita coffee shop. Ang mga ang mga panadero, mga panadero ba may hierarchy yan? Senior baker dito. May mga junior baker, may ito mga, OJT, ganun. may mga bago, may mga veterano na. Yung mga veterano parang teacher. Parang silang boss sa kitchen. Okay. Sa tama, may ganyan. 'Di ba may ganun no? May so ganyan. they train the new ones. Okay lang ba sa kanila na tinitrain nila yung baguhan? Kasi magaling ka. 'Di ba sa magaling ka. May ibang mga yung iba sabihin, ayaw. Ayoko i-train niya, baka yan ang pumalit sa akin eh. Tama. 'Di ba? Ang galing mo. Yun ang mali sa ibang lugar. Ayaw nila turuan yung ibang tao, maramot. Yun ang sakit sa ulo namin noon. How do you tell them na kailangan yung turuan yung mga bago? Sinabi ko na hindi pwedeng hindi. At minsan talaga kahit magkasabay na sila magtaba, ayaw pa rin magturo ng iba eh. Ganun Pero nga. natututo naman sa observe. Ganun yung ganun yung mentality ng iba. Hindi ko nilalahat pero kasi may ganyan. Nagtrabaho ka sa opisina, pag kami baguhan na fresh grad pa, natitreaten yung ibang empleyado, di ba? Wag dapat maramot kasi yung bago, lalo kang aangat naman. Saka yung trabaho mo gagaan. Kung ikaw gusto mo i-ako lahat ng trabaho, isosolo mo, mapapagod ka rin. Tsaka isipin nyo, paano kayo gagaling kung walang mas hindi magaling sa inyo? Saka paano lalaki yung kumpanya mo, saka yung negosyo dyan, kung puro ganyan ka na lang. Kailangan magbigay rin tayo kasi lahat tayo nagsisimula sa hindi marunong. May nagturo lang sa atin, di ba? Parang marunong siya sa alam mo lahat. I used to be an employee, so kaya alam mo. Di ba? Alam ko, nararanasan ko rin yan. And I've experienced din yung mga mas matagal nang nasa opisina, ayaw magturo. Paano mo ginawa yan? Secret, gaganon sa'yo, di ba? Hindi lang yun, pero may nakakatuwa noon, may namana ako isang matandang baker, sobrang sungit. Sobrang masama ugali. Lahat ng assistant at batang baker, sumasakit ng ulo, pero ang galing magturo. Iba naman. Bakit masama ugali niya?
Talagang ganyan lang. Lahat ng kasama niya, kino-complain sa amin. Sir, ang hirap ni ganyan. Sir, masungit. Pero magaling magturo. Oo. Pero hindi siya maramot sa turo. Pero may iba naman, parang mabait, parang normal na tao, pero selfish. Oo. Ayaw magturo talaga kahit anong gawin mo. Paano nyo pinagsasabihan yung mga ganun? Si Lani na ba may may tao ako, may mabait nagsasabi? may mabait akong tao sa office, stricto na mabait si Lani, tapos may kasama din sa si Rose, sila nakikipag-usap. Nagsasabi na pag hindi mo ginawa, hindi kasi sweldo ngayon. Hindi pwede yan. Saka dapat matuto. At meron pa ako isang baker na matanda. Napakabait, ang galing magturo, mga 2-3. Alam mo, mga sikat artista nagpaturo pa sa amin ng baking. Si Liza Soberano, si Ian Veneracion, Herbert Bautista, kasi may teleserya noon sila na hindi natuloy dahil sa pandemic. Akala ko dahil doon sa masungit na panadero. Yung masungit talaga, tawa talaga. Tapos may isa naman kaming baker na napakagaling, may edad na, sabi sa akin, anytime pwede din ako matuto sa kanya. Hindi lang mag-jive ang schedule namin. One time nga, what would you prefer kayo sa Kamuning Bakery? Yes. Yung magaling pero ang hirap pakisamahan, o yung mabait pero napakadaling, yung mabait na madaling pakisamahan pero hindi magaling? Ako, mas gusto ko na lang yung masungit na magaling. Oo. Kasi importante magaling Kasi dito sa Kamuning Bakery Cafe, 1939 pa kami up to now, hindi lang dapat affordable, kailangan masarap. So, and lahat ng critics welcome to to review the Kamuning Bakery. Ako, unlike other owners ng ibang negosyo, pinaka-happy ako kung may negative comment. Para mas ma-improve nyo yung produkto. Sabi ng mga tao sa office, saka sa ibang lugar, sa bakers, bakit kayo hindi naiinis? Hindi ka emotional? Kasi the best ang feedback na negatibo. Para gumanda ang trabaho natin, the best way to improve is may honest feedback. Tsaka malalaman mong totoo. Pag galit yung isang tao. Gagaling ka. Mas mas malalaman mo yung totoong feedback nila. Tapos kung hindi, dapat magpasalamat ka pa kasi nagkamali ka na, at least may nagsabi. Kaysa naman yung parang hindi nagrereklamo tapos hindi nababalik yung customer, di ba? Ano yung mga specialty ninyo sa Kamuning Bakery bukod sa pandesal? Yes. Aside from pandesal, meron kaming isang sukat na tinapay na tinatawag na pandeswelo. Parang giant pandesal, ganyan kalaki. Siya kasing laki ng kamao. Yan. Yes. Tapos malutong sa labas, malambot, siksik sa loob. Yun. Yan ang ideal na tinapay stand pag may kaaway ka. Sabi sa Bible, pag hinagisan ka, nagtapon sa'yo ng bato. Tapunan mo ng tinapay. Pandeswelo dapat. Wag pandesal. Ayun, pandeswelo. Pagka binigay sa inyo pandesweldo, yung pandesal ang sisweldohin ninyo. Aside from pandeswelo and pandesal, sikat din of course pandekoko namin, egg pie, braso de Mercedes, saka mga cake namin, yung mga Sans Rebel cake, carrot cake, ang dami namin cake. Ano yung ino-order ng mga, anong ino-order yung bestseller ng mga na cake? Meron pa kaming bagong cake aside from ube cake. Masarap siyempre bestseller namin. Ube cake, mango Sans Rebel cake, caramel cake. Magugulat ka, may bago kaming ginawa during the pandemic. Pancit cake. Ayun yung may mga lumpiang Shanghai. Yes. Nakita ko siya? yun. Nakakatawa. Dapat tatry mo yan pag pumunta ka. May pancit siya sa loob. Tapos ang pader niya, nakabalibot sa kanya, special lumpiang Shanghai ng Kamuning Bakery Cafe. Imbis na barquillos na maliliit, yung ginawa niya lumpiang Shanghai. Na ibang klase. Pag na-try mo, ibang klase lumpiang Shanghai. Hindi naman ordinary lumpiang Shanghai lang. Sir, before we end the podcast, alam ko maraming mga employees na nakikinig sa atin, mga nanonood, mga immortal. What's an advice that you can share to them para naman maingganyo sila sa trabaho? Kasi yung 9 to 5 na trabaho yan, minsan may mga ups and downs yan, may mga bad days, may mga good days, di ba? Importante, mag-enjoy kayo sa trabaho. Attitude lang yan whatever trabaho nyo or whatever problema sa buhay, pag positive ang attitude natin, lahat ng trabaho enjoyable, lahat ng problema leksyon sa buhay. Dapat positive ang attitude natin sa buhay.
Optimistic tayo. Mahalin natin ang trabaho natin. Mahalin din kayo ng trabaho ninyo. Tsaka ng kumpanya ninyo. Ayun. Yan. Mahalin ang trabaho, hindi yung katrabaho. Para hindi kayo magka-problema. Pwede rin, diba? pwede rin. Pero mga galit ng HR. Diba? Magagalit ng HR. Bawal yun. Bawal daw inter-office, romance daw. Wag naman yung katrabaho. Oo. Pero thank you, Ang galing, Sir Wilson. Thank you, Sobrang Stan. bitin tong episode na to. Yes, Sana yes, we can invite you again Yes, we should come in back future again. episodes. No? Thank you, Stan. At sana supportan natin tong Kamuning Bakery. Masarap ang pandesal dito, tsaka yung mga cakes nila, may mga ulam-ulam pa yan. We will review the Kamuning Bakery very, very soon, and I'll upload it in TikTok, Facebook, Instagram. Follow me on all social media platforms. Tsaka please subscribe to the Underpaid Podcast and Suplado Motors. And of course, if you have any questions kay Sir Wilson, you can email him at wilsoonflourish@gmail.com. And also sa social media. Yun. Okay. Facebook, So there you have it. Instagram. For Mr. Wilson Lee Flores, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home. With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity. Professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters. Rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966 200 6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.